So hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sungo, of course. So for today's vlog, so another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, it's all about... naman tayo. So magbibigay lang ako ng update guys regarding dun sa former vlog ko. Yung first vlog ko tungkol sa Shopee restricted account ng aking SPay Later at S-Loan. So if napanood nyo yung previous vlog ko guys, na-restrict yung aking Shopee SPay Later and S-Loan. So restrictions meaning hindi mo na siyang magagamit. So tingnan natin guys sa vlog na ito kung maibabalik pa ba ang restrictions na ginawa ng Shopee sa ating SPay Later at S-Loan guys. So punta muna tayo sa kanilang chat support. Mas maganda guys if live agent yung kausapin nyo instead dun sa mga bot o yung mga Q&A nila para mas kumbaga yung mga tanong na gusto nyo masagot, maisasagot ng tama. Nagtanong ako guys kasi gusto kong gamitin yung SPay Later ko na mayroong 15,000 pesos na credit limit at yung S-Loan account ko na mayroong 14,000 pesos na loan amount. Ayan guys. So nagtanong ako kung paano nga ba may babalik, paano magamit ulit yung aking SPay Later and S-Loan account. So make sure guys, bago kayo pumunta sa CS ng Shopee is meron kayong screenshot nung tinatanong nyo or inirereklamo nyo para hindi hassle. Kumbaga meron kayong proof na evidence na ganun nga yung nangyari sa inyong account. So ayan guys, sabi nila guys, ayan. Sorry to know if you are unable na magamit ang inyong SPay Later S-Loan account. Na-confirm ko dito sa aming end na ang account na ito ay merong history of overdue repayments kaya na-restrict ito based sa overall repayment performance. Ilang mga days ata or weeks na hindi ko nababayaran yung overdue ko. So ayun, ni-restrict nila kasi may mga ano lang ata sila parang mga weeks or days na kailangan bayaran mo within that day or within that day na napag-usapan nyo ng CS. Kapag hindi mo na bayaran yon at lumabas sa overdue na pinag-usapan nyo, yun, mare-restrict yung account nyo at hindi nyo na magagamit kahit na nabayaran na siya. So yun yung isang reason, valid reason nila. Sabi dito, dahil dito, I am afraid to let you know na this SPay Later S-Loan account is permanently disabled na siya. So ayan, so galing na sa kanila guys, no, permanently disabled. So ibig sabihin, hindi ko na siya magagamit kahit na fully paid na yung aking S-Loan at SPay Later. So ang nangyari kasi, parang naka-blurred lang yung S-Loan at SPay Later account ko. Napipindot mo siya pero nakalagay is restricted yung dalawang account ko, which is yung S-Loan at saka yung SPay Later. Hindi naman siya ganong katagal. Parang hindi naman umabot ng buwan bago ko mabayaran. Parang weeks lang ata bago ko siya mabayaran kasi inaantay ko pa yung sahod ko bago ako magbayad ng mga ng S-Loan at SPay Later account ko. At yung kumbaga weeks lang ata siya. So ganon sila kahigpit, no? Weeks lang or siguro hindi naman aabot ng isang buwan. Kasi ganon ako sa pagbabayad. As much as possible, binabayaran ko ahead of time para maganda yung credit limit ko sa kahit anong loan ko at the same time is mapataas yung aking CL. Kasi kapag magbabayad ka ng on time or at least 3 to 5 days before the due date, yun yung way para mapataas yung CL mo kahit sa guys, kahit sa ang mga loan app na ginagamit nyo, yun yung isa sa mga mabisang paraan para mapataas yung inyong CL. Pero dito sa Shopee, mahigpit sila. Ilang weeks pa lang di ko nababayaran, na-restrict na nila. And isang kumbaga first overdue ko pa lang to. Hindi ito yung second or third. Sabi, basahin ko the reason kaya na-restrict ito is due to your late payment and this is written sa terms and conditions ni SPay Later and S-Loan. Now, once delayed, they will restrict your credit account as mandated by the SPay Later S-Loan terms and conditions that you have agreed upon using the service. Mas maganda talaga na magbasa yung terms and condition, wag niyong lalampasan. Kasi ako ginagawa ko, kasi sobrang haba nun Hindi naman talaga binabasa yun, ni-skip ko lang and then check ko na lang and then dun ako sa agree sa terms and conditions. So hindi ko siya nababasa. So yung pala yung nakalagay sa kanilang terms and conditions. So makikita natin sa article 10.2. Article 10.2 daw. So search natin yung article 10.2. Article 10.2. Ano ba sabi dito? Ito, sabi dito guys, ayan, sinearch ko yung
Shopee Terms and Conditions sa kanilang Article 10.2 of the SPayLater Terms and Conditions na nakastate na if magkakaroon ng isa or mahigit sa isa na delayed na pagbayad sa ating bill on the due date at Article 10.1a, we agreed na we shall have the rights to freeze, suspend your loan facility and terminate this agreement. So Article 10.2, sabi dito, Shopee will not under any circumstances be liable to customer for consequential, incidental, special, punitive, or exemplary damages arising out of or related to the transaction contemplated under this agreement, including lost profits or loss of business. Parang layo naman ng ano. Sabi dito, magkaroon ng isa o mahigit na isang delayed na sa pagbabayad sa bill ay may rights na daw silang isuspend. Pero ang layo naman ng sinasabi dito sa Article 10.2 regarding naman sa mga damages and loss profits or loss of business. Ano ba yun ang layo ng... But anyway, so misleading ka, Shopee, customer service ng Shopee. Misleading ka. Sabi niya, kahit isang beses ka lang ma-delayed, talaga may rights na daw sila na i-suspend yung kanilang loan. So, meaning, wala nang chance na maibalik yung aking SPayLater and S-Loan account. Sayang 15,000 and 14,000 pesos. Well, anyway, ganun talaga. So, hindi naman ako na-inform na isang beses lang pala kailangan mo para ma-suspend yung inyong account, no? Shopee. Good payer naman ako ever since ilang years na akong gumagamit ng Shopee and isang beses lang ako na-delayed, so na-suspend na siya agad. So ganun yung terms and conditions ng Shopee. So this vlog is to inform everyone, no ganun sila ka-strict. Don't worry kasi meron naman TikTok Shop Pay Later. Pero wala siyang loan. Wala pang TikTok loan. So hopefully sa mga incoming days, mga months, magkaroon na rin ng loan yung TikTok para mapakinabangan din. Kumbaga, pwede mong i-cash out yung pera, hindi lang basta i-shopping. So, ayun guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko na to inform everyone na talagang nire-restrict talaga ng Shopee yung kanilang mga users para, kumbaga, magkaroon ng lesson na to pay on time. Since natulungan na rin tayo ng Shopee na makaaluan yung ating pagsa-shopping, no, sa pamamagitan ng SPayLater at S-Loan. So tulungan din natin yung Shopee na para sa pamamagitan ng pagbabayad on time para maganda rin yung records natin and maganda yung credit limit natin. Tumaas yung ating credit limit. So hopefully guys, nakatulong tong vlog ko na to, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel. Bye-bye Shopee!